Samantala ngayong National Women's Month, kilalanin po natin ang isang babaeng patunay na kayang pagsabayin ang propesyon na kinakailangan ng tapang at dedikasyon. Pero bago yan, panoorin muna natin ito. Sa bawat sunog na sumisira sa mga tahanan at nagbabanta sa buhay ng mga tao, may mga bomberong handang sumabak sa panganib upang tumulong. Isa itong propesyong matagal nang kinikilala bilang male-dominated field dahil sa pisikal na hirap, panganib at matinding training na kinakailangan. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nababago ang pananaw na ito. Patunay dito ang kwento ni Diane Claire Guevara, isang Fire Officer 2 at nozzleman sa Central Fire Substation ng Quezon City Fire District. Sa bawat operasyon na kanyang tinutugunan, dala niya hindi lamang ang responsibilidad bilang firefighter kundi pati ang inspirasyon para sa iba pang kababaihan na gustong tahakin ng parehong landas. Kaya naman alamin natin ang kanyang kwento dito sa Rise and Shine Pilipinas. At ngayong umaga makakasama natin live dito sa studio si Fire Officer 2 Diane Claire Guevara. Good morning po at welcome to Rise and Shine. Hello ma'am, good morning din po. Thank you po for Good inviting morning me. and Happy Women's Month! And Happy Ayan. Women's Month po. And today din po, this month din po ay ginugunita po natin Yes. ang Fire Prevention Month. Ayan, Kaya tama. sabay na sabay po. Saktong-sakto ang ating talakayan Yes. ngayon. Isang babae, Perfect isang time. firefighter. Yes, ma'am. Paano ka napunta dito sa iyong profesyon na ito, ma'am? Alam niyo po, nung student po kasi ako, meron po akong parang mindset na gusto ko tahakin yung parang unconventional path. Yung mahilig po akong mag-break ng norms, ganun. Pero kahit po yun yung nasa isip ko, parang hindi sumagi sa isip ko yung pagbubumbero Kahit po yung mother ko is actually a firefighter din po. And hanggang ngayon, firefighter pa po siya. So, in-encourage ka ba ng mommy mo or Hindi po niya ako pinipilit kasi alam po niya na pag may gusto ako, hindi ko talaga susundin kung ano yung sasabihin nila. So Okay. parang nakaset na yung utak ko na ganun. Baka subconsciously, no? Na-inspired Yun nga ka rin. po, siguro na-inspire na rin po ako kasi growing up, talagang sinasama po niya ako sa office or sa station. So nakikita ko po yung ginagawa nila. Tapos meron lang po siguro yung pivotal moment na talagang parang nag-hit sa akin na itry ko tong pag-BFP. Kausap ko po one time yung father ko noon. Tapos nag-work na ako nun sa private company. And then sabi po niya na etong pagpapasok mo sa BFP, magagawa mo yung mga gusto mong gawin at the same time, yung purpose mo. So parang inisip, anong purpose ko? Ganun. Tapos binabalikan ko po. So parang nilid ako ni Lord talaga dito na yung purpose ko na mag-serve po. Medyo cliche, no? Kasi mag-serve sa country, alam niyo po, mag-serve sa bayan, sa community. While at the same time, nagagawa ko po yung gusto ko, like nakakapagturo ako. Nakapagturo kami sa community ng fire prevention, fire safety awareness, and then nakakasama po ako sa sunog, which is another unconventional path sa aming kababaihan, lalo na po as a tourism graduate, di ba? Yeah. And then, ayun po, parang sabi ko, sige po, tatry ko tong pag-BFP na to. Kapag hindi po binigay sa akin ni Lord, baka hindi. Pero nung twice na nag-apply po ako, nakapasok ako. and you've been there for 7 years already? Yes, ma'am. Tagal 7 na. years. And you're really meant for this path, Correct. diba? Like your mom. So bilang isang babaeng nozzleman naman, isa sa mga pinaka-frontline na posisyon ang firefighting. Ano ang mga hamon na naranasan mo noong nagsimula ka pa at lalo na sa training o yung actual operation? Ano ba yung mas nakakatakot? Yung sunog or yung bubungad sa'yo ng mga tao doon? Actually, ma'am, yung sunog po kasi, parang expected mo na siya dahil part yun ng trabaho. Pero yung dadatnan mo pong tao, iba-iba po kasi ng personality. Meron pong pagkakataon na talagang siguro dahil po sa takot din nila na gusto nilang mauna yung bahay nilang isagip. So, inaagaw po nila sa amin yung nozzle, nakikipag-unahan po sila sa nilalatag naming hose. And may pagkakataon po, sad to say, na nananakit din po sila. Siguro dahil sa takot na rin po, parang gano'n. Okay, paano ba ang training niyo dyan sa pagiging firefighter? Ang training po namin, ma'am, same po, babae at lalaki, pareho po kami ng ginagawa, uniform service po. So, para po siya kagaya sa military din po, sa PNP, gano'n. Hindi po kasi masyadong familiar yung iba sa BFP. Pero yung pinagdadaan po namin doon sa training, may physical din po, and sinusubok din yung aming talino, sinusubok yung lakas,
sinusubok yung pasensya, endurance, lahat po sinasagad talaga. Okay. And how long do you train bago ka isabak dun sa site? May ganun bang requirement? Meron po. Parang depende po siya sa batches, pero sa amin po nung time namin, 4 months orientation, 1 month OJT, and then another 4 months po na basic recruit course. Yun po yung nasa loob lang kami ng kampo. Na bawal po kami lumabas, and then doon po ikot talaga yung mundo namin. Lahat ng skills na dapat ituro as a firefighter, doon po sa amin tinuturo. Okay. Meron bang particular moment na talagang na-challenge ka or na-trauma? Meron bang Nung ganun? bago siguro, ma'am. Kasi nung nagsa-start po ako, hindi ko, parang alam ko naman na sunog yung dadatnan ko. Pero iba palang feeling pagka nandun ka na. Tapos as a nozzleman, makikita mo yung sunog. Actually, yung first na response ko, hindi naman super laki. Parang isang abandoned lang siya na bahay. Pero yung takot ko na, anong gagawin ko? Hindi ko alam saan ako magsa-start. Biglang May- nakalimutan mo na. Oo, ma, may ganun. Kahit pa ang tagal ng training mo, may part sa'yo na biglang, hala, ito na yung totoong mundo. Parang ito na yung actual ng trabaho ko. Pero ang maganda po doon, ma'am, yung mga kasama ko, talagang ginaguide din nila ako. Okay. Marami bang mga babae rin na nozzleman na kagaya mo? Yes, ma'am. Okay. Marami na po. Lalo po sa panahon ngayon, ang dami na rin pong mga nag apply na kababaihan. So, dumadami na po lalo yung mga babae sa firefighting. Oh, why not? At maiba naman, kanina nabanggit mo, tourism graduate. So, madalas ka rin nagpo-post sa social media ng inyong travel adventure. Paano mo naman nababalanse yan, yung high-risk na trabaho bilang bumbero at yung passion mo sa pagta-travel? Siguro, ma'am, parang kagaya nga po nabanggit ko, mahilig ako sa unconventional path na tinatahak. So, parang naisip ko po, nung pumasok ako sa bureau, nakikita ko yung mga senior ko na grabe yung tutok nila sa work. Tapos naisip ko, pwede naman pong pagsabayin, di ba? As a tourism graduate, gusto ko pa rin ma-practice yung, pagta-travel, and then yung mga ganun po. So sabi ko, kaya naman pong pagsabayin, and tao pa rin naman kami. Oo naman, So oo. aside sa work, meron pa po tayong, ibang pwedeng mundo na ikutan. Kaya sabi ko po, pagka free time or kapag off duty, susulitin ko tong pagkakataong to para makapag-rest din. Mas nakakagana kasing magtrabaho kapag may pahinga ka. Yes, it's Di also ba? for yourself para makaserve ka rin sa Yes ating po. bayan. Recharge. Ano naman yung advice mo dun sa mga kababaihan nating mga manonood na gusto rin tahaking unconventional na mga profession or also ang path kagaya mo? Siguro, ma'am, sa mga kababaihan natin, matatapang naman po eh. Lahat ng kababaihan, naniniwala akong matatapang tayo. Kailangan lang natin gawin na agad kung gusto natin. Huwag na tayong mag-isip ng baka ganito, baka ganyan, what if ganito, may fear ako sa ganito. I-set aside nyo na yon, gawin nyo na. Kung sa tingin nyo pong ito. Nakaka-inspire naman Just yun. do it. Oo, Yes. parang iniisip ko tuloy, ano ba yung mga what if ko sa work? Gawin ko na kaya ngayon na. Actually, ganyan din yung naisip ko sa reservist eh. Gawin ko na nga rin. Why not? Oh, well, Di ba po? well, thank you for inspiring us and all the you. women out there. Fire Officer 2 Diane Claire Guevara. Thank you for sharing that inspiration and your experience at kwento sa pagiging babaeng firefighter. Mabuhay po kayo. Thank you for your Thank you, service. ma'am.